Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 4, Week 2. Ang aktibong Pilipino, sarili, pamilya, barangay, at ang bansa. Para sa unang araw, ang aktibong Pilipino at ang sarili. Ano-ano ang mga katangian ng isang aktibong Pilipino na tinalakay natin noong nakaraang linggo? Magbahagi ng mga personal na karanasan kung saan nakita ang positibong epekto ng pagiging aktibo. Para sa layunin ng ating aralin na ipapakita ang kaugnayan ng personal sa pag-unlad sa pagiging aktibong mamamayan. Natutukoy ang mga benepisyong natatanggap ng isang individual kapag aktibong nakikilahok sa lipunan. Ang kumpiyansa sa sarili ay ang paniniwala sa iyong sarili, kakayahan, talento at pagkatao. Ito ay ang pagtitiwala na kaya mong harapin ang mga hamon at makamit ang iyong mga layunin. Ang kasiyahan ay ang pakiramdam ng contentment, fulfillment, at well-being. Ito ay ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon ka at pagpapahalaga sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Ang personal na pag-unlad ay ang proseso ng pagkatuto, paglago at pagpapabuti ng iyong sarili sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ating talakayin ang mga katangian ng isang aktibong Pilipino na tinalakay sa nagdaang linggo. Makabayan, pagmamahal sa bayan. Proactive, pagkukusa at pagkilos. Mahusay makibagay, pakikisama sa iba. Matatag, resilient, kakayahang bumangon sa pagsubok. Matulungin, pagmamalasakit sa kapwa. Matalino at malikhain, talino at inobasyon. Masipag at masigasig, kasipagan at dedikasyon. Makatuwiran, paggamit ng katwiran at kritikal na pag-iisip. Pagnilayan ng bawat katangiang nakapaskil sa pisara at isipin kung gaano ito kahalaga sa iyo. Gamit ang sariling pananaw at pagpapahalaga, ayusin ang mga katangian ayon sa iyong personal na prioridad. Pagsunod-sunurin ang lahat ng katangian at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bakit ito ang iyong napiling pagkakasunod-sunod? Ano ang mga dahilan mo sa pagpili ng mga ito bilang iyong mga prioridad? Paano mo isasabuhay ang mga katangiang ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Kumpiyansa sa sarili, kasiyahan at personal na pag-unlad, mga mahalagang sangkap ng isang magandang buhay. Ang kumpiyansa sa sarili, kasiyahan at personal na pag-unlad ay tatlong magkakaugnay na konsepto na mahalaga sa pagkamit ng isang makabuluhan at masaganang buhay. Kumpiyansa sa sarili. Ang kumpiyansa sa sarili ay ang paniniwala sa iyong sariling kakayahan, talento at pagkatao. Ito ay ang pagtitiwala na kaya mong harapin ang mga hamon at makamit ang iyong mga layunin. Ang taong may kumpiyansa sa sarili ay hindi natatakot sumubok ng mga bagong bagay. May positibong pananaw sa sarili. Hindi madaling sumuko. Kasiyahan. Ang kasiyahan ay ang pakiramdam ng contentment, fulfillment at well-being. Ito ay ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon ka at pagpapahalaga sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Ang taong may kasiyahan ay may positibong pananaw sa buhay. May mga makabuluhang relasyon, may layunin sa buhay. Personal na pag-unlad. Ang personal na pag-unlad ay ang proseso ng pagkatuto, paglago at pagpapabuti ng iyong sarili sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ito ay ang pagiging mas mahusay na bersyon ng iyong sarili araw-araw.
Ang taong may personal na pag-unlad ay palaging handang matuto, may disiplina at determinasyon, may self-awareness. Ang tatlong konseptong ito ay magkakaugnay at nagtutulungan upang makamit ang isang magandang buhay. Ang kumpiyansa sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng lakas na loob na subukan ang mga bagong bagay at harapin ang mga hamon. Ang kasiyahan ay nagbibigay sa iyo ng positibong pananaw at motibasyon na magpatuloy sa iyong paglalakbay. At ang personal na pag-unlad ay nagbibigay sa iyo ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan mo upang umunlad at magtagumpay. Sa pamamagitan ng paglinang ng kumpiyansa sa sarili, pagkakaroon ng kasiyahan at pagpursige sa personal na pag-unlad, maaari kang bumuo ng isang buhay na makabuluhan, masaya at puno ng tagumpay. Sumulat ng isang refleksyon tungkol sa kung paano maaaring mapabuti ang kanilang sarili upang mas maging aktibong mamamayan. Sagutan ang mga sumusunod na tanong ng tapat. Walang tama o maling sagot. Ang iyong mga sagot ay mananatiling pribado at gagamitin lamang para sa layunin ng survey na ito. Demograpikong impormasyon, edad, kasarian, edukasyon, lugar ng tirahan. Pag-unawa sa aktibong pagka-mamamayan. Sa iyong sariling pagkaunawa, ano ang ibig sabihin ng pagiging aktibong mamamayan? Gaano kahalaga sa iyo ang pagiging aktibong mamamayan? Napakahalaga, mahalaga, hindi gaanong mahalaga, hindi mahalaga. Ano sa tingin mo ang katangian ng isang aktibong mamamayan? Piliin ang lahat ng naaangkop. Makabayan, masipag, matulungin, may pakialam sa kapwa. May paninindigan, may respeto sa batas, may kaalaman sa mga isyu. Iba pa, pakisulat. Sa iyong palagay, ano ang mga benepisyo ng pagiging aktibong mamamayan? Piliin ang lahat ng naaangkop. Pag-unlad ng komunidad, pagkakaroon ng boses sa gobyerno, pagkakaroon ng positibong pagbabago, pagkakaroon ng mas magandang kinabukasan para sa mga susunod na henerasyon, pagkakaroon ng personal na paglago. Ang iba pa, pakisulat. Mga saloobin at karanasan. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, paano mo na ipapakita ang iyong pagiging aktibong mamamayan? Paglahok sa mga rally o protesta, pagbolontaryo sa mga organisasyon, pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno, pagsusulat ng mga opinyon sa social media o sa mga pahayagan, pagsuporta sa mga lokal na negosyo, pag-iingat sa kalikasan. Mayroon ka bang mga karanasan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging aktibong mamamayan? Kung mayroon, pakisulat ito ng maikli. Ano sa tingin mo ang mga hadlang sa pagiging aktibong mamamayan? Kakulangan sa oras, kakulangan sa kaalaman, kawalan ng tiwala sa gobyerno, takot o pangamba. Ano ang mga bagay na sa tingin mo ay makakatulong upang mahikayat ang mga tao na maging mas aktibong mamamayan? Maraming salamat sa iyong pagkikilahok. Para sa ikalawang araw, ang aktibong Pilipino at ang pamilya. Magbahagi ng mga karanasan sa loob ng pamilya kung saan nakita ang pagkakaisa at pagtutulungan. Para sa layunin ng ating aralin na ipapakita ang papel ng isang aktibong miyembro ng pamilya sa pagpapalakas ng pamilya. Natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng kanyang pamilya. Pamilya, pinakamahalaga at pinakamaliit na unit ng lipunan. Sa pinakasimpleng kahulugan, ang pamilya ay isang grupo ng mga taong magkakaugnay sa dugo, kasal o sa pamamagitan ng pag-aampon. Ang lakas ng pamilya. Sa lungsod ng Pasig, kung saan ang mga gusali ay tila humahawak sa langit at ang mga ilaw ay sumasayaw sa gabi, naninirahan ang
Pamilya Baldos. Ang kanilang tahanan ay isang barong-barong lamang, ngunit sa loob nito ay nananahan ang isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagtutulungan. Si Mang Bonjing, ang ama, ay isang masipag na karpintero. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghawak ng kahoy at paggawa ng mga magagandang bagay. Si Aling Menchi, ang ina, ay isang mapagmahal na asawa at ina. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanyang pamilya at sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Mayroon silang 3 anak, sina Renz, Jing at Joy. Ang 3 anak nila ay mga masisipag na mag-aaral. Sa kabila ng kanilang abalang schedule sa pag-aaral, tumutulong pa rin sila sa kanilang mga magulang sa mga gawaing bahay. Isang araw, bumisita ang bagyo sa kanilang lugar. Ang kanilang barong-barong ay nasira ng malakas na hangin at ulan. Nawalan sila ng tirahan. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, nanatili silang matatag at nagtulungan upang malampasan ang hamon na ito. Si Mang Bonjing ay nagsimulang magtrabaho ng mas higit pa para makapagpatayo muli ng kanilang bahay. Si Aling Menchi naman ay nagluto ng mga pagkain na ibinenta nila sa mga kapitbahay. Ang 3 anak naman nila ay ginamit ang mga talento sa sining upang makatulong. Gumuhit ng mga larawan sina Renz at Jing na kanilang ibinibenta sa mga tao. Si Joy naman ay gumawa ng mga scrapbook na ibinibenta niya rin sa kanyang mga kamag-aral. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan, nakapagpatayo muli sila ng kanilang bahay. Hindi lamang ito basta bahay, ito ay simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Sa huli, natutunan nila na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi lamang sa biological na koneksyon, kundi sa pagtutulungan, pagmamahal at pagkakaisa ng magkakaibigan at magkakapitbahay. Sama-sama nilang hinarap ang hamon at sama-sama rin nila itong nalampasan. Paano ipinakita ng pamilya Baldos ang kanilang pagiging aktibong bahagi ng pamilya nang sila ay nawalan ng tirahan dahil sa bagyo? Ipinakita nila ito sa pagtutulungan at paggawa ng paraan upang muling makabangon matapos masira ang kanilang bahay. Ano ang naging epekto ng kanilang pagiging aktibo sa pagbangon nila mula sa kalamidad? Nakatulong ang kanilang pagiging aktibo upang mabilis silang makabangon at muling makapagtayo ng tahanan. Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ng pamilya Baldos sa kanilang karanasan? Natutunan nila na mahalaga ang pagtutulungan, pagmamahal at pagkakaisa sa pamilya at komunidad. Gumawa ng isang family tree at isulat ang mga katangian ng bawat miyembro ng pamilya na nagpapakita ng pagiging aktibo. Sumulat ng paliwanag sa ginawang family tree na ibabahagi bago matapos ang sesyon. Ano ang magandang epekto ng pagiging aktibong miyembro ng pamilya? Mag-interview ng isang opisyal ng Sangguniang Kabataan tungkol sa mga proyekto at programa nila sa kanilang barangay. Para sa ikatlong araw, ang aktibong Pilipino at ang barangay. Pagbabahagi ng takdang aralin. Ibahagi ang interview sa isang opisyal ng SK. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng kanyang barangay. Naipahahayag ang kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pambarangay. Bagong simula para sa barangay. Calamba City, Laguna.
Simula nang maupo bilang bagong ama ng barangay si Cap Arvin Mangiat, madami ng pagbabago ang naganap sa barangay Palo Alto. Pinasimulan ito sa pagbabago sa sistema sa barangay kung saan mas pinatibay na samahan ng lahat ng mga kawani mula sa street sweepers, kalihim, ingat yaman, mga tanod hanggang sa mga bumubuo ng lupang taga-pamayapa, BNS, BHW at sa Senior Citizen Affairs. Paniwala ni Cap Mangiat na kapag may maayos na samahan at organisadong pamamahala sa loob ng barangay hall ay mas magiging epektibo ang pagbibigay at paghahatid sa bawat mamamayan ng iba't ibang mga serbisyo at programa ng pamahalaang barangay. Binago na din ang opisyal na logo ng barangay kung saan sa nasabing logo ay makikita na dito ang kasaysayan at kasalukuyang antas ng kanilang lugar. Pinasimulan din ni Cap Arvin, katuwang ang may bahay nito na si Kapitana Amor, ang kauna-unahang Zumba Men's Team kung saan regular na nagsasagawa ang mga ito ng Zumba exercises kasama ang Zumba Ladies Team sa Barangay Covered Court. Layunin ng mag-asawa na himukin ang iba pa nilang mga kabarangay na maging aktibo sa ganitong gawain upang mapanatili ang maayos na kalusugan at pangangatawan ng bawat isa at maging isang alternatibong pamamaraan ng ehersisyo at pagkikipagsalamuha ng bawat mamamayan sa kanilang lugar. Nabigyan naman ni Mayor Timmy Chipeco ng lungsod na ito ng 1 milyong halaga ng proyekto si Kapitan Mangiat para sa rehabilitasyon ng drainage system ng kanilang barangay. At nangako din itong magpapabigay ng iba pang karagdagang mga proyekto para sa ikakaayos ng barangay, pati na din ng mamamayan dito. Sa kasalukuyan, sa loob ng ilang buwan pa lang, paninilbihan ni Kapitan Mangiat sa barangay, madami na din itong mga community services na naipatupad gaya ng libreng konsultasyon sa doktor at gamot sa barangay at pagpapasalamin sa mata. Nakapagpalagay na din ng mga streetlights sa iba't ibang mga lugar sa barangay. Mas binigyan ng atensyon ang mga kabataan sa pagbibigay ng mga scholarship sa mga karapat-dapat na mga estudyante. Samantalang, bilang dating alagad ng batas, binibigyan ni Kapitan Arvin ng mahigit na atensyon ang pagpapanatili ng peace and order sa kanilang barangay at personal din nitong hinaharap ang mga pagtugis sa mga nakagagawa ng krimen sa kanilang lugar, lalo na sa mga taong nasasangkot sa iligal na droga. Paano nakatulong ang pagbabago sa sistema ng barangay hall sa pagpapabuti ng serbisyo para sa mga mamamayan? Nakatulong ito dahil naging mas organisado at mas epektibo ang paghahatid ng mga serbisyo sa mga mamamayan. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga aktibong programa tulad ng Zumba Men's Team para sa isang komunidad? Mahalaga ito dahil nakatutulong sa kalusugan, pagkakaisa at pagkikipagkapwa ng mga mamamayan. Paano nakakaapekto ang mga proyekto ng barangay tulad ng rehabilitasyon ng drainage system at pagpapalagay ng streetlights sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan? Pinapabuti nito ang kaligtasan, kalinisan at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Bakit mahalaga ang pagbibigay ng atensyon sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga aktibong programa kagaya ng scholarship? Mahalaga ito dahil nagbibigay ng pagkakataon sa kabataan na makapag-aral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Papangkatin ng klase sa 4, gagawa ng isang jingle na maghihikayat sa mga tao na maging aktibo sa kanilang barangay. Lalapatan ng kilos ang ginawang jingle at ipe-perform ito sa klase. Paano mo maipakikita na ikaw ay aktibong miyembro ng inyong barangay?
Para sa ika-4 na araw, ang aktibong Pilipino at ang bansa. Ano ang makikita sa mga posters? Saan ginagamit ang mga poster na ipinakita? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng bansa. Naipahahayag ang kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pambansa. Mga paraan upang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. Paglahok sa mga gawaing pangkomunidad, pagsulong sa edukasyon, pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan. Pagsulong sa katarungan at karapatang pantao, pagiging responsableng mamamayan, pagboto. Pagnilayan ang mga nakapaskil na paraan sa pisara, gamit ang sariling opinyon at pananaw, tukuyin ang sa tingin mo ang pinakamahalaga sa mga ito. Bakit ito ang napili mo? Gumawa ng isang bukas na liham sa isang opisyal ng pamahalaan tungkol sa isang isyong pambansa. Magbigay ng mga suhestyon kung paano maaaring masolusyonan ang nasabing issue at kung ano ang maaaring iambag ng isang mag-aaral na kagaya mo. Paano mo maipakikitang isa kang aktibong miyembro ng bansa?